Malaki ka sa kanya. Lahat ng yan na ibinigay niya sa akin. Kasi, lahat ng yan, totoo. Lahat ng pinagdaanan ko, totoo. Talaga, napakabuti ng Panginoon. Para sa akin at sa pamilya ko, yung nag-uusap na kanina kay mama ko. Sabi ko, ba't ang aga mo? Sabi niya sa akin, sabi ko, ako magsasalita sabi kong gano'n. Tapos nagkakwentuhan kami about sa mga nangyayari sa amin. Yung napagdaanan namin, kung saan sila nagtatrabaho, mga pamangkin ko, alilis pa, kung saan sila naglalaba. Sabi ko, ang dami natin pinag-aaral, sabi ni mama ko. Pero praise God, sabi niya yan. Nakaahon kami na hindi lang kami ganito lang lahat. Sabi ko ganun sa kanya, kaya magpatuloy lang tayo. Kaya lahat ko sinasabi sa mga pamangkin ko at mga kapamilya ko, lagi kayong magpasalamat dahil ibinalik tayo ng Diyos sa buhay na maganda. Sabi ko gano'n sa kanya nang hindi na tayo naghihirap. Talagang kasi sa amin talaga noon talagang may ano talaga kami, pero yun nga, lagi kaming, pero nakakakilala ng mga magulang ko noon. Pero mas priority nila yung mga negosyo nila. Talagang sagana talaga kami noon, pero kinuha niya lahat. Tapos kinuha niya pa si papa ko, nakulong pa yung kapatid ko. Sunod-sunod yun, as in, sunod-sunod yun ng ano. Tapos nakapag-asawa pa ako ng hindi maganda, pero tinayo pa rin niya ako dito na talagang sabi ko, Lord, ano bang plano mo para sa akin? Sabi ko gano'n. Nung kausap niya ako ng anak ko, sige na, umuwi na tayo. Dinala ako ng mga pamangkin ko sa church nila. Doon ko ibinuhos lahat yung pagpupulit. Pasalamat ko talaga sa kanya. Kaya until now, kaya sobrang thankful ako sa pagkakataon ito na may ganitong pagtitipon talaga. Kaya kung ano man yung nararamdaman natin, kung ano man yung nararanasan natin, magpatuloy lang tayo. Totoo yun. Sa mga hindi pa nakakaano, totoo yun na ang Panginoon ay napakabuti, mapagmahal at wala akong talagang talagang as in talagang pinupuri ko talaga siya. Amen. Suminga ka, baka lumubo yan mamaya. Hindi, joke lang. Parang nare-relate kasi ako, lagi na lang ganito yung napapaano sa akin. Okay lang yan, kasi yan talagang salita ng Diyos, di ba? It feels. Yeah. Umaano sa puso natin kasi natatamaan tayo, nakaka-relate tayo. Praise God, kasi ayan naman ang ang purpose ng kaya tayo 'di ba, para tayo ma-bless, ma-share, ma-encourage ang ibang tao. Especially sa atin, sa personal natin dahil nare-reflect natin 'yan, sa buhay natin ang Bible. Hindi para ituro, "Oh, ganito ka, 'di ba dapat ganito ka." Hindi 'yan, diretso sa atin 'yan, 'di ba? Hindi natin puwedeng ituro yung Bibliya sa ibang tao kung paano 'yan, yung reflection ba, 'di ba, dapat sa atin 'yan, 'di ba? Na 'pag binasa natin, nasasalamin natin yung buhay natin. 'Pag ni-rebuke tayo, "Oh, ako 'to." 'Di ba? Tapos 'pag nakita natin yung mga pangako ni Lord, ay, 'di ba, tayo relate personally. Kasi personal na Diyos ay personal. God is a personal God, 'di ba? Mag-aano talaga in our uniqueness, lahat tayo unique dito, lahat ng problema natin unique, lahat ng situation natin unique. So, kaya 'yan, God is able to na ipakita niya kung sino siya in a unique way. Lahat isa sa atin dito, but ang isa sa mga purpose natin is to encourage one another. 'Di ba? We relate because we worship the same God, we worship one God, 'di ba? Kaya natural lang 'yan. And we praise God dahil sa testimony mo, 'di ba? Dahil
na naman nagte-testify ka that God is true, God is alive, and God is working. Amen. So, ayan. Tuloy mo na. Nakasinga ka na, tuloy mo ulit. Joke lang. Oo, kung ano, yun nga, kung ano man yung pinagdadaanan natin. Ako nga, 'pag may problema ako, kay Lord talaga ako ano, inaano ko talaga yun, nagpe-pray talaga ako, Lord. Kung ano man yung nararamdaman ko, sabi ko i-ano niya, yung pag-aani niya, sabi ko gano'n, kung ano man yung mga gusto kong sabihin na hindi ko masabi-sabi kasi ayoko kasi hindi kasi ako yung tipong tao na nagsasabi ako ng problema sa ibang tao, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Yung kasi dati kasi gano'n ako, eh, na kinikimkim ko hanggang magalit na lang ako. Hindi, 'pag galit kasi ako hindi mo ko talaga ako makakausap, hindi mo ako maano, hindi mo talaga ako makakausap talaga. As in talagang tipar yung bibig ko 'pag ako'y ano. Pero ano, yan din yung isa kong pang-testimony na hindi ako hindi talaga ako nagsasalita, as in tagakinig lang talaga ako, as in tagakinig lang. Pero, ang Panginoon pala ay binabago pala tayo, pero paunti-unti yan. Pero kung talagang susunod ka talaga sa tuntunin ng Panginoon at mga utos niya at yung ano, talagang mapapabuti ka talaga. As in, talagang mapapabuti ka. Hindi ka niya pababayaan o kung ano man ang pupuntahan mo, hindi ka niya pababayaan. May time din na may problema, but idulog na lang natin sa Panginoon lahat ng iyon. Kasi hindi ka naman niya aanuhin, hindi ka naman niya pabayaan, 'di ba? Sabi nga niya doon sa salita niya na, 'di ba, na sabi niya doon sa salita niya na ang Panginoon ang makikipaglaban sa problema mo at hindi ikaw, sabi niya. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Yun lang, patuloy lang tayo mga sisi at kailangan natin magbasa tayo ng araw-araw ng Bible kahit isang chapter lang, gano'n. Yun lang ang ano ko, encourage ko sa inyo para lumago yung spiritual natin na may pagmamahal tayo sa Panginoon, may pagmamahal tayo sa mga ano. Ako nga, lagi nga akong sinasabihan dito, napakabanal ko daw kasi hindi daw ako sumasali, ganyan-ganyan. Diba? Hindi ko pinagpapapansin. Kasi nga, mas uunahin ko pa rin ang Panginoon na pagpupuri sa Kanya. Amen. Sino ang ano dyan, may gustong idagdag? Sis G, ikaw, Sis G. Saglit lang. Sino magdadagdag sa pinag-aralan natin? Kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ayan, signal ko. Ikaw, Mami, anong mai-share mo, Mami?
about sa buhay ni Job. Andun yan sa Habakuk 3:10 na kahit yung buhay ni Job ay 'di ba, yung nasa sa kanya na yung na lahat yung yung karangyaan. Pero inano pa rin siya ng Panginoon na siya ang pinakamabuting tao. Walang doon sa Israel, walang bahid, kumbaga walang perfect sa ng Panginoon. Kinaloguran ng Panginoon yung buhay ni Job kasi masunurin, may pananampalataya sa Panginoon. Pero kahit pa man nung nangyari sa kanya na yung si Satanas is kumbaga siya yung atribida sa buhay ng Kristiyano. Kasi yun nga yung nung namuhay si Job ng mapayapa, pero ayun ang pumasok si Satanas kasi ayaw niya, akala ni Satanas na yung pamumuhay ni Job ay mananalo siya na kung guguluhin niya si Job kasi yun nga na sinabi niya doon sa sa Panginoon na yun, nanampalataya lang si Job sa'yo kasi andyan sa kanya lahat ng mga bagay na mayaman siya, meron siya lahat. Pero hindi pala na kahit pa man anong mga tayo kaya makakapagsabi kaya tayo kung tayo kaya sa ni Job, sa buhay ni Job, makakaano kaya tayo? Sabihin kaya natin na kahit dumanas ka na ng matinding pagsubok, dumanas ka na in spite sa sa buhay mo, in spite sa status mo sa buhay mo, sabihin mo kaya sa na pa rin ako sa'yo, sasamba pa rin ako sa'yo na yung kinuha na lahat. So, dito natin makita yung pananampalataya ni Job. Whatever happens, ay matatag pa rin siya sa Panginoon. Ano yan? Ba't ganyan naman? Kailangan na ng kakampi. Yung utak ko nagsha-shutdown na. Di ba basahin niyo ang Habakuk 3. May din yan sa life ni Job. Sa Habakuk 3. Hindi, yun sa tanong mo, Mami. Tayo nga, pag hindi binigay ni Lord yung pinagpipray natin, nagtatampo na tayo. Pag kuhanan tayo ng buhay, kuhanan tayo ng mahal sa buhay, kuhanan tayo ng ari-arian. Bakit, Lord? Bakit? Lord, bakit ako? Mabuting tao naman ako. Bakit ako, Lord? Ino-question talaga na, no? Kaya, hindi tayo. Si Job, pag binasa niya sa dulo, si Job, hindi na talaga siya nakapagpigil. Question na si Lord. Diba? Hindi na siya nakapagpigil kasi sobrang testing na sa kanya ni Satan. Diba? Dahil walang itinura sa kanya, hindi lang siya pinatay. Diba? Ayun lang ang hindi ginawa ni Satanas dahil sinabi ni Lord, gawin mo kung anong gusto mo gawin sa kanya, wag mo lang siyang papatayin. Diba? Wag mo lang kunin yung buhay niya. Wag mo lang kunin yung buhay. Wag mo lang siyang papatayin. Diba? Lahat. Yung asawa pa niyang natira. Yung asawa niyang mabait na sinabi ng asawa niya, hindi mo pa ba i-curse yung Diyos mo? Diba, i-curse mo na siya dahil sa ginawa niya para mamatay ka na. Diba? Ang galing ng asawa niya. Siya pa talaga yung natira. Lahat ng anak niya namatay. Kaya nga minsan sa mga babae, hindi lahat ng babae is behind the man's success.
every man's success, there's a woman behind na ano, hindi pala lahat, di ba? Dito na. May Hindi dito. pinaghuhugutan. Oo. May pinag-aano rin May eh. True to life story ba yan, Mami? May pinaghuhugutan. Hindi, sa sinabi mo, andyan pala kay Job, oh. Di ba? Andyan pala kay Job, di ba? Oh. Na ano, 'di ba dito sa Habakuk 3, basahin natin sa Habakuk 3. Saan na yung Habakuk? Sa Habakuk 3, basahin natin 3:10. Papalakas lang ako. Oh, Lord. Kanina pa ako nagpa-pray. Lord, gisingin mo ako. Hindi ko na kailangan na ng kakape. Basahin natin ang Habakuk 3. Saan na yun? Ba't hindi ko makita na yung Habakuk? What? Dito yun dito isa din yung sa akin. Isa din itong Habakuk 3 nagpapalakas sa akin na dito. Sige, basahin natin sa basahin natin sa Habakuk na words. Gusto kong natin. Na Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord. Renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember me. God came from, anong verse? Anong verse? Anong verse? Magpapabangs na din yan sila. Kaya nga. Mag-a-appear yung bangs na. High five! Sorry. Dito. Basahin ko sa sa 11. Sun and moon stood still in the heavens at the glint of your flying arrows, at the lightning of your flashing spear. In wrath you strode through the earth, and in anger you threshed the nation. You came out to deliver your people, to save your anointed one. You crushed the leader of the land wickedness. You stripped him from head to foot. With his own spear you pierced his head. When his warriors stormed out to scatter us, gloating us through, about to devour the rich who were in hiding, you trampled the sea with your horses, churning the great waters. I heard my heart pounded, my lips quiver at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Yet I will patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. So dito din natin mababasa sa verse 70 chapter 7 verse 17 ng Habakuk 3 na, di ba? Kahit na tayo walang-wala na, kahit yung siguro yung lalagyan natin ng mantika, lalagyan natin ng asin, yung walang-wala na, di ba? Yung si Job, ubos lahat. Pamilya niya, mga anak niya, wala. Yung buhay niya lang yung natira sa kanya. May sakit Andun pa siya. yung asawa niya, ha? May sakit pa siya. May sakit pa siya. 'Di ba? Kaya tayo kung sa atin 'to mangyayari, no? Sa atin kaya 'to mangyayari. Pwede ba kaya natin sabihin na do the fig tree does not bud and there are no grapes on the vine, yet magpapasalamat ba rin
tayo sa Panginoon or magpapasalamat lang tayo sa Panginoon dahil meron tayo, 'di Mm. ba? So, ito talaga yung minsan naging ano ko sa na journey ko sa buhay na na bilang mag-asawa. Lord, na mangalap ka na kahit sintabo wala ka na, ubos na. Pero sabi ng Panginoon, as long as may buhay tayo, patuloy pa rin tayong magiging matatag, mananampalataya sa Panginoon, Mm. 'di ba? So dito, kung mabasa man natin dito, ngayon siguro magpapasalamat pa tayo kasi may trabaho tayo. How much kaya kung wala na tayong trabaho? Mm. Hindi natin maano. Nakapag-praise pa rin ba tayo sa Panginoon? Maibigay pa rin ba natin yung pinakamataas nating papuri sa Panginoon? Mm. Na kung dumating man ang buhay na hindi natin alam. Minsan madali lang mag-worship pag yung convenient, 'di ba? Pag nandiyan na Convenient, yung inconvenience, Mm. na. Nagpupuri ba tayo sa Panginoon? Dahil convenient lang. Oo. 'Di ba ngayon nga, hindi ako magpuri kasi wala akong gana, wala akong ano, 'di ba? Mm. Yun yung ano natin na kahit walang-wala tayo or masaya, meron ding iba, kung masaya lang sila, pinupuri nila ang Panginoon. Pero 'pag wala na, ako personally, mas nafi-feel ko ang ano ng Panginoon kung in times of needs, na maibigay ko sa Kanya na, Lord, wala akong ibang sinasandalan kundi ikaw lang. Doon mo mafi-feel na every time na walang-wala ka, doon mo maibigay yung the highest praise mo sa Panginoon. 'Di ba? Mas masarap magpuri sa Panginoon yung, Lord, I surrender everything to you. Amen. Walang-wala po ako, wala ako. I am nothing. Kaya doon mo makikita, Lord, I am nothing without you. Yung ano natin, yung surrendering sa lahat ng ng bagay doon sa Panginoon. Doon mo talaga pag walang-wala ka. Pag andun ka sa pangangailangan na wala kang ibang malalapitan, wala kang ibang pupuntahan, wala kang ibang kundi yun lang talaga yung mga paa mo lang yung pwedeng gamitin mo at saka mga kamay mo na, Lord, luluhod ako sa iyo. Itataas ko yung mga kamay mo and I will worship you in spite of this nangyari sa akin. 'Di ba? Wag lang tayong mananampalataya na masaya ako kasi meron ako ngayon, ganito, ganyan. Thank you, Lord, kasi meron ako ngayon. 'Di ba? Binigay mo sa akin ngayon na meet yung need ko. How about kung yung mga prayer natin hindi pa mabigay sa atin, 'di ba? Pwede ba tayong sa Panginoon, makapag-pray pa ba tayo sa Panginoon? Or Makakapag-praise. Tatanungin si Lord, bakit Lord? hindi natin pwede, hindi pwede natin siguro matanong ang Panginoon kasi andun na yung salita niya eh. 'Di ba? Thank you, Lord. So yun po ang aking i-share at maibigay ko na word of God about kay Habakkuk, ang prayer ng Habakkuk na kahit yung, 'di ba, yung minsan yung mga business tayo, ba't nag-i-echo ako? Ba't mo ako? Ako yata ako. Thank you, sis. 'Di ba? Na minsan yung mga may tayo ng mga business, pero yung business natin lumagapak, hindi naging successful na
So, in spite of that, makakapag-praise pa ba tayo sa Panginoon? Maibigay pa rin ba natin yung pinaka-highest praise natin sa Kanya? So, sa buhay ni Job na kahit man dumanas na siyang matinding pagsubok na okay, sige, di ba, inalaw ng Panginoon na ano siya, i-ano siya ni Satanas, testingin yung pananampalataya niya. So, nanindigan pa rin siya. Although, naano na niya, Lord, bakit inano mo, ba't inalaw mo nangyari sa'yo? Pero, hindi niya sinabi na siya ay lalaylo na sa Panginoon. Natanong niya ang Panginoon kung bakit na inalaw niya yung ano nangyari sa kanya. Pero hindi niya kinwestiyon yung Panginoon siguro doon sa nangyari sa kanya. Sino? Si Job. Gising ka na. Kinestyon ang Ang ano ng Panginoon. Yung Question na. Question na ni Job, si Lord, doon sa bandang pahuli. Kaya nga sinabi ni Lord, question mo ba ako, Job? Nandun ka ba nung ginawa ko ang mundo? Sino ka para questionin ako? Alam mo ba ang isip ko? Alam mo ba kung ang kapangyarihan ko? kung ano. Sa dulo, pag binasa po natin lahat ng buong Job. Pero ang ganda ng realization ni Job doon. Tingnan natin sa sa 40. Sa 40. May mga realization tayo. Kailangan may mga pangyayari dito na may ma-realize tayo na bakit nangyari sa atin, 'di ba? Ipapa-realize ng Panginoon kung bakit nangyari, bakit niya inalaw sa buhay natin ang mga pagsubok. Mag-jump up tayo. Kasi totoong buhay to si Job eh. Yung pwede nating yung reaction niya, magiging reaction natin. At saka yung pwede nating maging reaction, naging reaction niya. Kasi nga, totoong tao siya, di ba? Tingnan natin dito. Sa verse saan ba ang daming sagot ni Lord dito eh. Wait lang. Sa buong 38, 39, sagot to ni Lord eh. Basta sa sariling time natin. Pero ang ganda ng ang